Okay na ito. Okay, hello everyone. Start na natin tong peer mentoring sa Intac 1A for Module 1. So ako nga pala si Manuel de Aquino. You can call me Kuya Manchi or Manchi lang. So start na natin to. Mabilis lang to, yung Module 1, yung mga cash. So okay, tara. So ano ba yung cash? So in simple terms, cash is money, yung mode of exchange natin ng pera. So includes money or its equivalent readily available for its unrestricted use. Okay, so ito yung general rule. Pag may makita kayong unrestricted use, pwede siya gamitin. Pag restricted naman, hindi siya kasama sa cash. Ito yung general rule. So ayun. Excluded kung restricted, kung unrestricted naman, included. So yung approach ko nga pala sa mentoring na to is hihimay-himayin natin kada topic. Tapos magbibigay ako ng comprehensive na example mamaya. So yun yun din yung pang-solve nyo sa GPN points. Okay, so ano ba yung kinds of cash? Meron tayong dalawa, yung per ledger tsaka yung per bank statement. Yung sa per ledger, ito yung sa book natin. Diba? Ito yung normal. So yung paano mag-increase, i-debit natin. Diba? Tapos credit naman kung mag-decrease. Sa bangko, baliktad. Credit naman yung increase, tapos debit yung decrease. So ba't ganun? Ba't baliktad sa bangko? Kasi kung credit, may obligation yung bangko na ibalik sa atin yung pera. So ano ba yung obligation? Credit, di ba? So ayun. Yun yung explanation doon. So next, examples of cash. Ano ba yung mga examples of cash na isasama natin? So coins and currencies, ito makikita niyo to sa petty cash fund, yung coins and currencies. So, ito yung mga ano natin, mga barya, mga bills, mga ganun. Okay? So demand deposits, ano to? So ito yung sa bangko, yung mga checking, hindi pala bangko, yung sa mga ATM, mga ganun. Yung savings and checking. Yung savings, yung ipon, yung checking yung mostly ginagamit natin. So, ayun. Next, checks. Yung mga checks na to, hindi to yung cheque. Yung mga traveler checks to, yung mga sa mga disbursement na mga maliliit. Tapos next is bank drafts. Ito yun naman yung sa mga bigyan ko lang ng emphasis. Magkaiba yung bank drafts sa bank overdrafts. Okay? So, tandaan niyo yan. Money orders naman, ito yung sa mga postal office. Kunwari, magpapadala ka ng pera through M. Luwilier. Mga ganun, mga mabilisan na padala. Okay? Tapos cash fund for current operation. Tatandaan nyo ito, current. So, ito yung mga within the normal operations of a company. Tandaan nyo kung current, it's either 12 months or yung normal operating cycle ng company, whichever is longer. Tandaan nyo yan. So, ito yung petty cash, revolving fund. Same lang yung petty cash at revolving. Okay, same lang yan. Interchangeable. Tapos payroll sa sweldo. Change fund, mga small barya. Dividend, diba, current operation, normal sa company na magpasweldo. I mean, ibalik sa shareholders yung dividends nila. So tax, normally bumabayad ng tax yung company. Travel fund, kung umaalis yung mga empleyado, mga ganun. So interest, kung may utang yung company, normally bumabayad, di ba sila? Through yearly or monthly, ganun. So basta feel nyo na current, like normally bumabayad yung company, kasama siya sa cash fund or sa current operation. If feel nyo na mabilis ako magturo, chat lang kayo para makita ako. Okay. So ito naman yung not included sa cash. So post-dated checks.
So may in-depth na ano ko, explanation ako nito mamaya. Pero yung post-dated checks are checks na sa future date pa. Okay, sa future date. So hindi siya kasama. I-revert to. So yung IOUs or advances to employees, ito. Advances to employees. Nagpahiram ka ng pera sa empleyado mo, di receivable siya, di ba? Nagpahiram ka, babalik sa'yo, so receivable, hindi siya cash. Postage stamps. Postage stamps. Stamps. Pera ba yung stamps? Hindi, di ba? So prepaid supplies. So cash fund for non-current, di ba? Non-current to, ito yung current. Kasi sa non-current, expected mo na babayaran mo siya beyond a year. So next year pa. Ito next year. Ito next year. Okay? Tandaan niyo yan. So depreciation sa ano to, machinery, expansion, kung mag-e-expand, sinking fund. Ito may ano ako dito. Kaya ko in-underline to kasi may ibibigay akong ano, may i-emphasize ulit ako. So sinking fund naman, parallel siya sa kung saan para yung fund. Kasi yung sinking fund na to is ano to sa payable to. Kunwari, may bonds payable na next year yung maturity date. Next year, 1 month. 1 year. So kung next year siya babayaran, kasama siya sa cash. Pero kung next year siya babayaran, yung maturity date niya, 2 years, hindi siya kasama sa cash. So, ito yung sinking fund. Depende siya sa payable kung kailan babayaran. Kung 1 year, kasama siya dito. Kung 2 years, hindi siya kasama. Or kung beyond 1 year. Okay, so yung escrow fund, ibang party yung may hawak ng pera. So, hindi mo siya, restricted siya in a sense. Itong preferential redemption, hindi naman siya current. Yung contingency, hindi rin siya current. Tsaka yung insurance, hindi rin siya current. Okay? Bibigay pa si ma'am ko ng mga ganyan. Feel ko naman hindi. Anyway, next accounting issue is credit line. So, yung credit line, para kang mag-a-apply sa bangko ng parang step by step ka mag-uutang. Hindi mo naman kasi kukunin yan lahat eh. Yun yung sa pagkakaalam ko sa finance. Okay, so kunwari, ito example. Nag-apply ka for 10 million na credit line. Hindi mo naman hiramin yan agad lahat-lahat. Step by step yan. So 2 million mo na yung hiniram mo. Diba? So out of the 10 million, 2 million yung hiniram mo. So saan mapupunta yung 8 million? Sa notes siya, i-disclose siya sa notes. Pero yung nahiram mo na 2 million, isasama mo siya sa cash. Kasi nasa yun na eh. May right of use ka na, may right to direct. Okay? Basta yung nahiram mo na portion, nasa cash, yung hindi pa, nasa notes. Okay? Ganun lang kasimple yung credit line. Next issue, checks. So meron tayong 4 types of issues with regards to checks. Yung post-dated checks received yung isa. Tatandaan nyo to, receive. So, ito yung example niyan. May natanggap kang cheque from a customer. Okay? Kasi nag-render ka ng service. Na-deliver sa'yo, kunwari. Di ba September 18 ngayon. You received a check ngayon, September 18. Dated September 19. So what does that mean? Na-receive mo yung checking ngayon, ngayong date, pero bukas mo pa siya ma-encash kasi yun yung date na nasa cheque. So hindi mo siya pa pwede ngayon ma-encash. So that's why magiging accounts receivable pa rin siya. Tapos credit to cash. So hindi mo pa siya mag-i-include as cash kasi bukas mo pa siya ma-encash. Diba? So yun yung post-dated checks received. Okay, simple lang, di ba? Dito maraming nagkakagulo eh. Last time sa intact namin, sa mga post-dated. Basta yun, receive.
Second type naman is post-dated checks drawn. Magkaiba to sa received, drawn naman. So tayo naman yung magpapadala ng cheque. No, diba? Example, tayo, magbabayad tayo sa supplier or creditor dated September 19. So ito, nagpadala ka ng check sa supplier or creditor ngayong date, pero dated pa siya September 19. So bukas pa siya ma-encash talaga ng pinadala natin. So ano yung treatment nun? Hindi pa niya ma-encash, di ba? So cash muna sa atin, tapos accounts payable pa rin. Kasi hindi pa niya pwede ma-encash, di ba? Okay? So that's why included siya sa cash count. I-revert natin sa cash, i-revert ulit natin sa accounts payable. Okay? Magkaiba siya dito. Receivable to, ito payable. Okay, next issue. Stale checks. Ito, simple lang to. Kung makita niyo yung stale checks, wag niyo na agad isama. Kasi yung creditor, hindi na natin makita. So, hindi na natin mababayaran as of now. That's why reverted siya sa cash, tapos credited ulit sa accounts payable. Ito, undelivered check. Nagpadala ka ng check. Hindi pala. You wrote a check, okay? Tapos dated ngayon, okay naman siya. Like dated September 18. Pero hindi mo pa siya napadala sa payee. Okay? So paano niya ma-encash kung wala pa sa kanya? 'Di ba? So, yun ulit, same treatment dito. I-revert mo sa cash tapos accounts payable kasi dapat napadala mo sa payee para niya magamit, 'di ba? Parang no sense lang din. So tandaan nyo, yung post-dated checks received, yun yung hindi included. Yung post-dated checks drawn, stale checks, undelivered checks, yun yung kasama. Kasi hindi pa na-encash ng payee or hindi pa natin napadala. Okay? If hindi nyo pa masyadong mag-gets like from first view, balik-balikan nyo lang. Mag-gets nyo tong PowerPoint kasi in-depth naman yung mga explanation. Okay, ito illustration para mas mag-gets nyo. Tignan muna natin tong first line, yung check payable to RAL. Tayo si RAL. So check payable to RAL. Tayo si RAL. So payable to RAL means receivable. Post-dated checks received. Yan agad yung papasok sa isip nyo. December 31 ngayon. Okay? Dated January 2, 2024. So post-dated agad yan. Di ba? Kasi hindi same date or future date to. In payment of a sale made in December 2023. Not included in December 31 checkbook. So ito rin yung iti-take in consideration nyo sa problem. Kung included ba, kung ano ba siya, kung na-record ba siya or hindi siya na-record. Okay? May pampagulo yan minsan. So not included. So properly excluded siya. Kasi post-dated checks received siya. So hindi mo na siya isasama. Tapos sabi daw dito, hindi siya na-record. So tama na hindi siya isasama. Okay? Next, check payable to RAL. So ulit, post-dated checks received ulit. 'Di ba? Deposited December 15 and included in December 31 checkbook balance but returned by the bank on December 30 stamped NSF. So, ano ba yung NSF? Non-sufficient fund. Okay? So that means na na-process siya ng bank pero kulang yung binayad ng customer. So in a sense, parang post-dated checks received din siya. Okay? The check was redeposited on January 2. O diba, January 2 pa siya na-redeposit. Pero in-include siya sa December 31. So that means na i-exclude to. Okay? Kasi sa January 2 pa siya na redeposit. Okay? So same concept.
yung NSF sa post-dated checks received. Okay, next sa checks drawn. Ito naman, checks drawn. Post-dated checks payable or drawn. Checks drawn on RAL's account payable to a vendor, di ba? Dated and recorded in RAL's book on December 31, 2023 but not mailed until January 10, 2024. Hindi siya post-dated kasi same date siya eh. Same date siya sa na-record. Pero hindi pa siya napadala. So, yung ito is undelivered checks. Diba? So, i-include pa muna natin sa cash count natin kasi hindi pa natin na-deliver. So, that's why in-add siya. Okay? Next, yung certificate of time deposit is cash equivalent. Yung tinatanong is cash. So, okay? So, that's why ito yung answer, 4.8 million. Okay. So, ayun. So, may sinend din ako kay Sam, di ba? Yung mga practice illustrations. Lahat yan, skinan ko yun sa book. Like, walang kulang doon. Aralin nyo if may time kayo or highly recommended kung sagutan nyo lahat on your own. Explanation din yan eh. So anyway, yun lang naman yung cash with regards to cash ng mga checks. Okay, if may tanong kayo, raise your concern kasi before tayo mag-tackle sa cash equivalents. So, chat lang kayo if may tanong kayo. Or kung go naman, react na lang kayo. Okay naman? Sige, sige. Next, ano ba yung cash equivalents? So cash equivalents are short-term, highly liquid investments. Debt instruments lang, debt instruments. Kasi debt instruments lang yung may maturity date na tinatawag. Ito rin, tatandaan nyo, 3 months or less before their maturity date. Okay? 3 months or less. Ito for example, September ngayon, di ba? September, October, November. November, 2 months, di ba? Tapos December, 3 months. January, 4 months. So yung January, na maturing sa January, hindi na natin to isasama. This is assuming na September natin siya in-acquire. Okay? Kasi doon pa lang magsa-start yung count sa ano na to, 3 months or less. Sa time acquired. Okay? Basta 3 months or less kasama. Pagka 4 months na, yun na hindi nakasama. So ito, examples of cash equivalents. Kung silent, treasury bills. Okay? Pag silent naman yung treasury notes tsaka bonds, yun yung hindi kasama. So yung palatandaan yung bills, pera, yung bills na mga 20, mga 50, yun yung palatandaan nyo kung ano yung short term. Kasi kung notes tsaka bonds, yun na yung mga pang long term. Okay? Next, money market placements. Magkaiba to sa money order sa cash. Okay? Tandaan nyo rin yun. Money market naman sa cash equivalents. Commercial papers. Okay? Yung mga time deposit. So kung kung silent yung time deposit, like time deposit lang yung nakalagay sa problem, kasama siya sa cash equivalent kasi yun yung normal practice sa banking. Pero banking ba? Basta normal practice. Pero kung may mga stipulation kunwari na beyond 4 months yung before maturity, hindi syempre hindi na siya kasama. Basta 3 months or less, kasama siya. Yung redeemable preference share, o di ba? Ano to, debt instrument to kasi may obligation yung entity na i-redeem. Okay? So yun yung mga examples of cash equivalent. So ito rin may exception tong treasury notes at bonds.
that doesn't mean na excluded sila palagi. Depende pa rin sa maturity date. Okay? Pero normally, hindi kasama tong dalawa. Ito, mga unless there is a stipulation to the contrary. For example, a tertiary bill acquired before maturing. So hindi to absolute hindi absolute. Tignan nyo kung may mga additional information. Next, compensating balance. So ito yung minimum amount to be maintained in the bank. Ito pala tandaan ko niyan. Kung legally restricted, ima-minus mo siya. Kung hindi naman restricted, wala kang gagawin. Okay? Wala kang ima-minus. So, divided dito. Legally restricted siya. So, cash in bank is 1 million. Compensating balance is 200,000. Yung error report mo lang is 800. Pero kung not restricted, wala kang gagawin. 1 million pa rin yung error report mo. So, naalala ko, nagkamali ako dito dati. So, yun nga. Learn from your mistakes. So, ayun. Tsaka ka lang magmaminus kung restricted. Okay, ito na. Mag-solve kayo for 150 points. Ito rin yung mga comprehensive illustration si Sir Milan kung gusto niyo ng book niya. Tatayo-meran ko kayo for 5 minutes. So, okay sa inyo. I-type niyo na lang yung answer sa chat. Tatayo-meran ko na. Okay. Ma-start na yung timer. Ang tip ko sa inyo, hanapin niyo muna dito sa taas. Huwag mo na kayo tumingin sa additional information kung ano yung kasama dito. Tapos pagdating sa additional information, tsaka kayo mag-add or minus. Depende sa context. Oh. Ay, we, hindi ba kita? Max na sa, max na to. Max na siya.
Okay, so 30 seconds. Kung may magsasagot man before ko i-reveal or i-solve natin. Hello po. Wala ata kaming access kuya sa chat. Ay, wait. Francis, wala daw access. Ano to? Open mic daw muna if may answer. Well, kaya pala wala nag-chat eh. Walang access. Okay. So may sagot kayo? I-open mic na lang as of now. If meron. Bigyan ko ulit kayo 1 minute. Dapat ayaw ng chat. Kasi hindi kasi kayo members ng team. So open mic na lang answer. So walang magsasagot because i-discuss ko na yung solution. Okay, so i-discuss ko na. Wala na tong points na to. So eto. So ano ba yung mga kasama? So kasama tong cash on hand, di ba? Kasama to kasi hindi naman restricted. Yung cash in bank current, agree kayo kasama, di ba? Kasama. Cash in bank, peso savings, kasama. Yung cash in bank, dollar deposit, unrestricted, kasama. So ito, kung may makita kayong dollar sign, most likely kailangan yan i-translate into peso. So sabi daw dito, 52 pesos kada $1. So 5,200,000 na to. Di ba? Kung ita times. Next, cash in money market. Cash equivalent to. Okay? So kasama. Yung tinatanong nga to dito is cash in cash equivalents. Okay? So 6-month time deposit. 6 month, 3 months lang, di ba? Yung kasama. So X agad to. Treasury bill. Normally kasama pero may information. So na-acquire daw siya December 1. Magma-mature February 20x2. So December, January, February. Diba? 2 months. Kasama, diba? Next, treasury bonds. Normally, hindi siya kasama. Pero may stipulation ulit. So, acquire daw siya March 1. Magmamature siya February the next year. So, hindi na siya 3 months. Sobra na siya. So, hindi siya kasama. Treasury notes, silent. Silent. Siyempre, hindi siya kasama. Kung treasury bill yung silent, yun yung kasama. So, unused credit line. Disclose sa notes, di ba?
kasi hindi naman siya hiniram. Redeemable preference share. Na-acquire daw siya December 1, magmamature March 1, December 1. December, January, February, March. 'Di ba? 3 months. Kasama siya, 'di ba? Treasury shares. Hindi siya debt instrument, 'di ba? Nasa equity to, contra equity. That's why hindi siya kasama. Corporation accounting. Next, sinking fund. Hindi siya kasama. Kasi yun yung isa sa mga not included. Ito, additional information. Cash on hand includes 20,000 customer check. Ano ba yung customer check? Post-dated checks received. Dated January 10. Okay, so post-dated checks received, tayo yung magre-receive, tapos in a future date pa, exclude. So minus 20,000. During December 20X1, checks amounting to 60,000 were drawn against cash in bank current account. The 60,000 check is dated January 15, 20X2. The 40,000 check is dated December 31 but was delivered on January 18. Okay, first, yung 60,000 muna. Drawn. So ano ba yung post-dated checks drawn? Tayo yung magbabayad, di ba? So yung 60,000 daw is post-dated checks drawn. So future date pa ma-encash ng cost ng payee. So that means na include mo na siya tapos accounts payable muna. So yung 40,000 checks naman hindi pa siya na-deliver sa future date pa. So undelivered checks. So same treatment, cash muna tapos accounts payable muna. So plus 100,000 dito sa taas. So cash in bank, peso savings deposit includes a deposit in escrow. So deposit in escrow means ibang party yung may hawak ng pera. So excluded siya or restricted. Tapos compensating balance na 250,000 which is legally restricted. So minus din siya kasi legally restricted. So kung i-add to is 590,000 minus ulit dito. Tapos yung translation, 50 to 1, yung 5,200,000 na to. So yung answer dito is 8,560,000. Type ko sa chat. Para try nyo i-solve kung gusto nyo. 8,560,000 yung answer. Kung makuha nyo, di mas goods. Ito yung mga comprehensive illustration ni Sir Milan kung gusto niyo ng book niya. Okay, next tayo na issue is bank overdraft. So, pagka intacto nyo, current liability yung bank overdraft. Pero sa intact 1A, yung ginagawa is reporting of cash lang. Okay? So ano ba yung bank overdraft? Ito yung negative balance or credit balance sa bank. Mai-offset siya sa same bank lang. Okay, same bank. Ito, tignan natin yung example. So, ito, meron tayong tatlong credit balance sa BPI, sa Metrobank, tsaka sa BDO. Okay? Sa BPI muna tayo. Credit balance ng 80,000, merong debit balance yung isa, or merong positive balance, di pala debit, sa savings naman. So current yung may negative, savings yung may positive. So i-offset siya. So 120,000. Next, sa Metrobank. Meron tayong credit balance, meron tayong negative balance na 20,000. Sa Metrobank naman, 100,000. So ba't di siya in-offset? Deposit in escrow. May ibang party yung may hawak ng pera. So that's why hindi siya pwede offset. Okay? So that's why wala to. Yung Metrobank. Next, BDO. Negative balance na 30,000. Hindi naman siya ma-i-offset kasi walang BDO na isa. Diba? So hindi naman siya pwede i-offset sa BPI kasi ibang bank yan. So that's why yung BPI lang yung kinuha. Okay?
Basta deposit in escrow, hindi ikaw yung may hawak ng pera. Okay? Yan lang naman yung issue sa bank overdraft. Ito na yung petty cash fund. So di ko na kayo tuturuan ng mga entry dito. Mga solving lang. Tapos tips. Pero yung characteristics nito is fixed amount. Hindi siya gumagalaw. No entry on disbursement. Mag-entry lang siya sa replenishment. Kung shortage, debit side siya. Kung overage, credit side. Kung shortage, loss. Kung overage, gain. Only increased or decreased with the board's resolution. So, tataas lang to. I mean, pwede taasan or babaan yung established amount kung nag-agree yung board or kung ano man yung yung mga kataas-taasan sa company. Kung ano yung gusto nilang gawin sa petty cash fund. Imprest system to, imprest. So, ito na yung mga illustration. Bigyan ko na kayo ng basic. Hinahanap dito yung shortage. Okay? So, yung tips ko sa inyo with regards to this is kunin nyo yung ending balance ng petty cash fund, which is known as coins and currencies. Ito yung ending balance palagi. Kasi ito na lang yung natitira sa petty cash fund. Okay? Pagkakuha nyo sa coins and currency, i-add nyo yung mga expense, yung mga nagastos, yung mga disbursement. So, 8,900. So, pagka-add nyo sa coins and currencies, i-add nyo yung mga expense. So, 9,400. This is the actual cash count. Okay? Kasi in a sense, 9,400 yung pera mo dati, di ba? Bumayad ka ng expense na 8,900, so 500 na lang yung natitira. Di ba? Binaliktad lang, pataas yung solving. Pero anyway, yun yung actual cash count, 9,400. Pero, yung established amount is 10,000. Okay? So, yung i-compare mo yung actual cash sa established cash, so 9,400 minus 10,000, so mas mataas yung established kaysa sa actual, or mas mababa yung actual kaysa sa established. So, ito, i-compare nyo. Ilan ba dapat yung pera? 10,000. Ilan lang yung pera mo? 9,400. So, nasaan yung 600? Nawawala, di ba? So, shortage yun. Debit. Diba? Ganun lang yung sense nun. Next. Ito yung medyo mas complicated or medyo mas madaming isasama. So, ulitin lang natin yung computation for shortage. Pero may extra or additional. Kunin natin yung ending balance ulit. Coins and currencies. So, ito yung natitira, di ba? 850. Ano yung mga expense? Ito yung mga vouchers. Yung 1,680. Yung gasoline tsaka medical supplies. Okay? 1,680. Next, IOUs. Kasama to sa petty cash fund kasi parang small, di ba? Small, petty, small na disbursement made to the employees kasi ibabalik din naman nila. So 740. Kasama siya. A sheet of paper with the names of several employees together with contribution to bereaved employees. So hindi to petty cash fund. Okay? Kasi hindi naman to pera ng ano. Kasi contribution, no? Contribution. Deal ko sa ano to? Sa intact to employee benefits. Yung ito. Pero kung may makita kayong ganito, dito kasama. So checks, ABC checks drawn to the order of the petty cash custodian. Kung may makita kayong checks drawn to the order, so certified yon ng petty cash custodian. So kasama siya, yung 1,000. Ito naman, personal check drawn by the petty cash custodian. Personal checks, hindi yan kasama kasi parang ano niya yung ano, i-hide niya yung shortage, i-conceal niya. So hindi to kasama. Basta yung certified, yung checks drawn by the order, kasama siya. So i-add natin to, 850 ending balance, vouchers na 1,680, IOUs na 740, certified checks by the custodian na 1,000, yun yung actual cash natin, 4,270. Compare natin sa established amount or kung ano dapat yung amount ng cash. So 4,270
yung pera yung ano natin, yung actual cash natin, compare natin sa totoong cash na 5,000, saan napupunta yung kulang? 730 kulang, shortage, 'di ba? Next, ano ba yung i-report dito as cash sa financial statements? So yung coins and currency, kasama siya sa cash, 'di ba? Ending balance ng petty cash fund. And yung check na order by the petty cash custodian. Kasi 'di ba, mga checks na to kasama siya sa cash count kanina as discussed. So 850 plus 1,000. Okay? So tatlo lang yung mga tanungan actually sa petty cash. Kung ano yung shortage or overage, kung ano yung error report as cash, so ano pa ba yung isa? Siguro entry yung itatanong sa ano. Pero yung entry naman ito is yung various expense sa left, mga IOU, tapos isi-squeeze nyo yung shortage sa left kasi shortage 'di ba debit. Tapos sa right naman is cash and bank if I'm not mistaken na. Cash and bank. Okay. Okay. Kung may tanong kayo sa cash, tanongin niyo na ngayon. Ay, wala ka pala kayo dyan. Pwede kayo mag-open mic kung gusto niyo pero I think wala naman ganyung tanong eh. So start na tayo sa bank recon. Maiksi lang tong bank recon. Like legit. Ang dali lang nito. So start na natin. Okay. So ano ba yung bank recon? So to reconcile is to fix. So ayusin natin yung mga amounts. The point of bank recon is ito. Huwag na natin basahin ito ang haba-haba. So dapat same yung amount sa pinakababa. Okay? Dapat same sila. So ito yung formula. Hindi ko na ginawa ng pinicturein ko na lang. So ito, meron tayong per books or yung sa ledger, tapos yung per banks, yung nasa bank statement naman. Okay, i-discuss ko tong mga reconciling items sa next slides. Skip na natin. Pero ito yung yung format. Book reconciling items muna tayo. Credit memo. So ano ba yung credit memo? Hindi ko na i-explain ko na lang in one phrase. Credit memo, ito yung mga nasa bangko na nadagdag na sa account natin pero tayong entity di pa natin alam. Okay? Kasi di pa tayo updated. So ano ba tong credit memo? Mga example. Nadagdag na loan proceeds sa atin tapos mga interest tapos hindi pa natin alam, hindi pa natin na record. Okay? Tapos kinolect ng bank on behalf sa atin. Okay? Next, debit memo. NSF checks. So bakit to debit? Kasi akala natin na process na pero kulang pala. So, 'di ba? Hindi natin mali yung akala natin, inakala natin. Bank charges. So ito yung mga yung mga automatic na minus sa account natin or deduction sa account. Tapos di natin alam. Okay? So payments on behalf of the entity, ito yung mga binabawas ng bangko, like kunwari, Meralco lang company, binabawasan. Siyempre, alam naman natin na binabawasan, pero hindi natin alam yung exact amount. Or alam naman natin, pero hindi pa natin alam kung nabawas na talaga or ganun. Tapos ito, yung redeposited checks. Ito yung connection with the non-sufficient funds sa problem solving. So, redeposited, which means na yung, kunwari, NSF checks kulang. Ni-redeposit ng customer. So, hindi na siya kulang. Di ba? So, yun yung sense ng redeposited checks sa NSF. Ito, book reconciling items, book errors. So, yung mga errors na to, kung na-master nyo to, sobrang dali ng proof of cash. Pero, daanan natin. So, ano ba yung overstatement of receipt? Ano ba yung receipt sa book na accounts? Debit, di ba? So, receipt yung dagdag, disbursement yung bawas. So, sumobra yung debit natin. Ano yung gagawin natin pagdating sa bank record?
syempre babawasan natin yung sumobrang debit. So paano natin yon babawasan? Magki-credit tayo, 'di ba? Ito lang yung titignan natin sa bank recon, yung deduct, add. Yung credit naman na to, ito yung sa proof of cash. Okay. Dito muna tayo titingin. Kung gusto nyo ma-master, i-master nyo na rin tong nasa right. Pero sa left muna kayo tumingin. Overstatement of disbursement. So sumobra yung ano natin, sumobra yung bawas naman natin, sumobra yung credit natin. Ano yung gagawin? Mag-a-add tayo kasi sumobra yung bawas natin. So paano tayo mag-a-add? 'Di ba debit? Okay. Understatement of receipt. So kulang yung dagdag natin. So paano ba tayo magdadagdag? Debit, 'di ba? Understatement yung disbursement natin. Kulang yung bawas. Ano yung gagawin? Magbabawas pa tayo. So paano ba tayo magbabawas? Credit, 'di ba? Yun yung sense. Next, bank reconciling items. So ano ba yung bank reconciling items? Ito naman yung mga nasa per bank statement na gagalaw. Deposit in transit. So ano ba yung deposit in transit? So ito yung mga na-deposit na ng entity pero hindi pa na-process ng bank. Kasi kunwari, gabi mo siya dineposit sa depository or may cut-off period, di ba? Yung mga bank, may mga cut-off period yan. So hindi pa na-acknowledge ng bank pero na-deposit mo na. So yun yung deposit in transit. Outstanding checks, ito naman yung mga checks na nabawas na or na-draw na ng entity pero hindi pa rin nababawas sa bangko. Kasi yun nga, may cut-off period pa rin. Okay? Certified checks, ito naman yung corresponding sa outstanding checks. Pag na-certify na yung check, that means na na-minus na or na-draw na siya officially. So, ma-minus siya sa outstanding checks, okay? Kasi na-certify na siya. Next, bank errors. O di ba sabi ko kanina, baliktad sa bangko. Yung receipt is credit, yung disbursement is debit. Okay? So, ito. Overstatement of receipt. So, sumobra yung, sumobra yung add. Ano yung gagawin natin? Ima-minus. Paano tayo magma-minus sa bank? Debit. Diba? Kasi debit yung disbursement. Sumobra yung bawas. Ano yung gagawin? Mag-a-add tayo. Paano tayo mag-a-add sa bank? Credit. Diba? Kasi baliktad. Kulang yung add natin. Paano tayo? Ano yung gagawin? Mag-a-add pa tayo. Paano tayo mag-a-add? Credit. Kulang yung bawas natin. Paano tayo kulang yung bawas natin. Ano yung gagawin natin? Magbabawas pa tayo. Paano tayo magbabawas? Debit. Okay. Light work, no reaction. Next, ito na yung illustration. So, ito. Balance per book. Basta per book sa kaliwa, yung per bank sa kanan. Yun naman yung sinusunod ko palagi. Para mas madali sa buhay natin. Tapos, next. Sa pinakataas to, sa pinakatuktok. Outstanding checks. O, di ba? Kanina, outstanding checks is deducted. May parenthesis siya. Certified checks. O, na-certify. So, minus to sa outstanding checks. So, 500,000 minus 100,000. 400,000 na lang yung outstanding checks. Agree? Okay. Deposit in transit. Nasa bank siya. 200,000. I-a-add. Okay. Next. NSF checks. 150. 50,000 has been redeposited. So, 100,000 na lang kasi 150 minus 50,000. 100,000 yung debit memo. Next, erroneous credit to core account representing proceeds of loans. Proceeds of loan granted to another company. This is a bank error. Kasi credit ng bangko sa account ni core, hindi naman niya yun loan talaga or proceed. So magma-minus tayo. Okay? Proceeds of note collected by the bank for core net of service charge. So net na to, na minus na dito yung service charge. Kasi ito kunwari 770,000 siya. Wala pa siyang net of service charge.
So yung gagawin mo kung may service charge, 770 sa credit memo, magdadagdag ka pa ng 20,000 sa debit memo kung hindi siya net. Pero kung net, direkta mo na dito sa credit memo kasi wala na to, okay na to, yung 20,000. Okay, so kung i-bring down mo yan both amounts, you should come up with the same amount, di ba? 1.5, 1.5. Ito tips ko lang, kung magsosolve kayo ng ganito, yung gawin nyo na lang is yung bank statement or yung per bank kasi mas madali yun, mas onti. Kasi marami kasi yung credit memo at debit memo eh. Pili ko magkakagulo pa kayo doon. Kung meron namang bank statement, mag-bank statement na lang tayo kasi onti lang yun. Pero okay, wala. Basta same amounts yung you should come up sa end. Edi goods. So ito naman yung may paakyat na solving. Okay, so tingin mo na kayo dito sa pinakataas na bank statement, bank recon statement. Okay, basahin natin to. Ito rin dapat masanay kayo sa mga problems na hindi lang yung mga amounts yung given, like mga ganito. Masanay din kayo sa mga essay type na mga problems. An examination of the bank statement balance 8470, top right. A deposit of 950,000 placed in the bank's night depository. Deposit in transit na to, di ba? I-add 950. Checks outstanding. Outstanding checks, binaliktad lang, 270. Excuse me. So the bank statement showed that the bank collected a note for Boracay Company and credited the proceeds of 935,000. Credit memo. Net of service charge. So net na to. Wala na to. Wala nang gagawin dito sa 15,000. Kasi kung hindi to net, 950 credit, 15,000 debit memo. Kung hindi siya net. Okay? Next, Boracay Company discovered the check written in the December for 183,000 in payment has been recorded as 138. Okay, check written. Ano ba yan? Book or bank? Book. So yung 183,000 dapat na-record lang as 138 na disbursement. So understated disbursement. So ano yung gagawin kung kulang yung bawas? Magbabawas pa tayo. Okay. So 45,000. Next, included in December 31 NSF check of 250,000. So NSF check is debit memo. Okay. Next, the bank statement showed a 15,000 service charge. Service charge is debit memo. So 250 plus 1 plus 15 is 265 debit memo. Okay. So napapansin nyo, ba't may kulang? Ba't wala tong per book? Nawawala siya. Mamaya natin yan hanapin. Okay? Hanapin muna natin kung ano yung meron. Pababa tong per bank. So wala naman siyang error, so hindi na tayo maghahanap niyan. So assume na natin na 0. So 9,150,000 yung absolute, or kung sure na kayo na yun na talaga yung adjusted, yun na mismo yung adjusted din sa kabila. 'Di ba? Kasi yung bank recon is parehas dapat palagi yung nasa baba. Okay? Next, paakyat na yung solving natin from this to this, paakyat na. Hanapin na natin tong per book. So paano ba tayo magpaakyat? 'Di ba kung pababa, mag-a-add. Pagpataas naman, magma-minus. Pagpababa, magta-times. Pagpataas, magde-divide. Ganun yung working upwards, working downwards sa math. Okay? Yung term pala lang to is squeezing. Kung sure kayo na yung isa na lang talagang amount yung nawawala, isi-squeeze natin. Okay? So, kung pataas, di ba, subtract or minus, ikikip nyo pa rin yung mga negative sign. Okay? Huwag nyo palitan yung mga negative sign. Ang magbabago lang is yung addition, is from addition to subtraction. Okay?
So 9,150,000 minus negative 45. So syempre mag-a-add tayo kasi negative minus negative ay positive minus negative. Hindi. Positive subtracted to negative is add. Okay? So kung pabaliktad, kung may negative i-add, kung may positive i-minus. Okay? So yung negative na to ipa-plus, plus 265 plus 45 minus 935. So 8,525,000 yung unadjusted. So kung i-recheck natin, o di ba? 8,525,000 plus 935,000 minus 265 minus 45, 9,150,000. Okay? So suggest ko rin sa inyo, pagka-solve nyo nito, i-try nyo rin pababa kung sakto yung sinolve nyo. Or kung nagkamali kayo ng minus or add. Kasi baliktad eh. Anyway, etong cash in bank, paano ba isolve to? So, ima-minus nyo lang yung cash in bank na nasa ito yung pinakababa, yung adjusted sa unadjusted. Lang, solve ko. $9,150 minus 8,470. And then, baliktad pala. So yung hinahanap pala dito is kung ganito is yung sa per book or per ledger pala. So yung answer dito is 625,000 net debit. Okay, net debit. So ba't net debit? Kasi sobra yung positive yung mga yung mga receipt kaysa sa disbursement. Okay? Next. Ito na, proof of cash. So medyo medyo complicated ituro through online pero syempre kakayanin. Ano ba? Strong ba yung foundation niya sa proof of cash with regards to Ma'am Lu? Kasi medyo nakakalito to kung hindi talaga strong yung foundation niya. React na lang kayo kung hindi. Ay, react kayo kung okay yung foundation niya with regards to proof of cash. Kasi medyo marami-rami din to sa exam eh, if I'm not mistaken. Strong ba yung foundation niya? If hindi. Hindi po gaano. Okay. Ito, i-ano natin to. Ayusin natin. Anyway, ito. Dito muna tayo sa solving. So paano natin to i-solve? 'Di ba? Yung deposit in transit tsaka outstanding checks yung kukunin natin palagi sa umpisa. Okay. So deposits, ano ba yung deposits? Deposit in transit. Ano ba yung disbursement? Outstanding checks. So yan yung palatandaan ko palagi. So ilalagay natin to agad sa taas, itong dalawa. Next. Yung deposit in transit, ito. Basahin natin to. All reconciling items in May, ito yung mga May na to, has been cleared. So lahat tong na-clear. So that means ima-minus to dito, yung 64 tsaka yung 12. Okay? There are no reconciling items on June 30 other than a deposit in transit of 30,000. So wala namang reconciling items na outstanding checks pero merong deposit in transit na 30,000. So in-add to kasi meron pang deposit in transit. Okay? Basta na-clear, ipa-parenthesis. Pag meron pa, i-add. Okay? So cash receipt is 86, disbursement is 78. So beginning balance nito is 152. I-add to, ima-minus. So ito yung ending balance, 160. Okay, so yung tips ko sa inyo, tignan nyo to palagi itong yung mga reconciling items ditong mga additional information. Okay? Kung clear siya, tatanggalin. Kung may natitira pa sa second paragraph or second phrase, i-add. Kung wala naman, 0. Tapos yun. Okay na. Next. So ito na medyo mas mahaba.
Ito naman yung hinahanap is yung mga OCDIT. Okay. So, syempre, beginning balance to. Itong nasa taas. So, deposit in transit, beginning balance is 300,000. Agree? Tapos, 50,000 sa outstanding checks sa pinakataas. Okay? Ito tips ko sa inyo. Checks recorded. Disbursement. Diba? Disbursement siya. So, nasa ano siya? Nasa OC siya. Deposits recorded. Receipt. Deposit in transit. Nasa DIT siya. Okay? Ito rin yung analysis niyan. Nag-record ka ng cheque sa book mo na 2.4 pero yung ni-record lang sa bangko is 2.3. So may 100,000 tayong outstanding checks. Okay? Or kung gusto mo yung mas mahabang method, ito, 50,000 na beginning, i-add mo tong 2.4, i-minus mo tong 2.3. Or kung gusto mo, 50,000 plus 100,000. Okay? Same lang yung gagawin mo sa DIT. Mag-start ka sa DIT, i-add mo tong deposits recorded sa book, i-minus mo yung sa bank. Or 1,800,000 minus 1,700,000 is 100,000 ulit. I-add mo sa DIT beginning 400,000. Okay? Tapos, hinahanap dito yung adjusted cash in bank. So, pupunta tayo dito sa bank balance ng cash. So, 1,950,000 plus DIT 400,000 minus OC 150,000. Or may alternative din dito na 1,750,000 plus credit memo 550,000 minus debit memo 100,000. Okay. So ayun. Bibigin ka dito, start ka dito, tapos dito mo naman yung mga gagalawin mo. Kung checks recorded, OC. Kung deposits recorded, DIT. Okay? So dito, ito talaga yung film yung pinakamahirap sa proof of cash, yung DIT tsaka OC. Bibigyan ko kayo ng pointers. So ito muna, T-accounts muna tayo. Feel ko may lalabas din na ganito, pero isa lang. Pero sobrang hirap or mahaba. Deposit in transit, so DIT, beginning balance niya is debit. Okay? So ano ba yung nasa deposit in transit? Ito yung mga receipt or yung mga add. Ano ba yung mga add? Sa book is debit. Okay? Book is debit. Sa bank naman is credit. Okay? So that's why debit yung books dito, credits yung bank dito. Okay? Next. Ano ba to? Mga credit memo. So kung deposit in transit, credit memo yung iti-take in consideration nyo. Okay, credit memo. Last month tsaka current month. Kung last month, nasa book siya. Kung current month, nasa bank siya. Okay? Yan din yung tatandaan nyo. Last month sa book, current month sa bank. So, na-notice nyo may parenthesis both yung credit memo sa T-account. So kung normal balance nito is debit tapos may parenthesis, so minus na to, 'di ba? Kung magma-minus ka dito sa right side tapos naka-parenthesis pa, syempre i-add mo 'yon, 'di ba? Kasi minus tsaka minus is add. Next, effect on book error last month. Tapos bank error last month din. So minus ulit, may parenthesis both. Again, right side minus dito, tsaka minus ulit na parenthesis. So syempre i-add na to. So yun din yung tatandaan nyo, baka i-add nyo pa rin to. Or i-minus nyo lang. Pero add dapat tong dalawa. Tapos ito naman, yung add or less. Sa current month, depende to sa context. Okay? So mamaya may example naman ako. Next, outstanding checks. Yung beginning balance ng outstanding checks is credit compared sa deposit and transit na debit. Okay? Next, ano ba yung mga outstanding checks? Ito yung mga disbursement. Okay?
So ano ba yung mga disbursement? Book credit, tsaka bank debit. Okay, kaya bank debit to, tsaka ito naman is book credit. Okay? So in contrary to the deposit in transit, which is composed of credit memo, debit memo naman yung dito sa OC. Again, last month nasa book, current month nasa bank. Okay? Kaya last month nasa dito sa right side kasi book credit tapos bank debit naman dito current month. Again, pag last month na error, may parenthesis palagi. Okay? Same lang din dito. Tapos kung current month naman, depende sa context. Okay? Dadaanan natin yan mamaya. Don't worry. So ito na. 'Di ba? Nakaka-overwhelm pag itong DITOC. Pero isa-isahin natin. Follow niyo na lang yung discussion ko. First, per bank statement, October 1. I-determine muna natin na October yung last month, November yung current month. Okay, so balance per bank, October 31. So ito yung beginning balance. So per bank, ano ba yung per bank? Credit, di ba? Per bank, 4.6. Tapos ending balance is 3.8 sa pinakababa. Okay? Total credits per bank is 1.5. So dito yan sa right side. So walang given na debit sa bank debit. So isi-squeeze natin. Kasi sure na tayo na ito na lang yung amount na hinahanap natin. So 2.3 yung bank debit. Okay? Next, sa book naman tayo. Balance per book, October 31, last month. So ito yung beginning balance. So ano ba yung sa per book na beginning balance? 'Di ba debit? So 3,700 yung beginning. Yung total credits per book is 5.2. So sa right side. Yung ending balance is 1.6. So sa right side siya kasi opposing yung ending. So isi-squeeze natin yung book debit kasi yun yung wala. Tapos sure tayo na ito na lang yung natitira. So 3.1. Okay? So tapos na tayo sa section na to, sa pinakataas. Okay, tapos na to. So yung gagamitin lang natin sa deposit in transit tsaka outstanding checks is yung nasa gitna na to. Yung mga book debit, book credit, bank debit, bank credit. Okay? So yung book debit, receipt. Saan ba yung receipt? Sa deposit in transit. Okay? Yung book credit, disbursement. Saan ba yung disbursement? Nasa OC. Yung bank debit, disbursement. Yung disbursement nasa OC. Yung bank credit na receipt. Nasaan ba yung receipt? Nasa deposit in transit. Okay? Basta alam niyo yung tinuro ko yung sa second slide. Okay kayo dito. Anyway, dito na tayo sa credit memo, debit memo. Kung may palatandaan na credit memo or debit memo, pupunta na kayo agad dito sa month. So October, last month. Again, ano ba yung last month? Nasa book, 'di ba? Nasa book siya. So, itong 500 nasa book siya, tapos credit memo, deposit in transit. So nasa left side siya. Ito, 500. Tapos parenthesis kasi credit memo. Ito, credit memo, current month. So saan ba yung current month? Nasa bank. So nasa right side siya. So may parenthesis pa rin. Okay? Next, debit memo, October, last month. Saan ba yung last month? Nasa book. 'Di ba? Nasa book. So book credit. Nasa OC siya. So dito siya sa right. Okay? Debit memo, current month. Saan ba yung current month? Nasa bank. Saan ba yung bank na disbursement? Nasa bank debit. So nasa left side. Okay? Tapos na tayo dito sa section na to. Sa debit memo, credit memo. Next, ito na yung mga error. So mahirap talaga itong mga error kung first first phase nyo tong or first time nyo itong ma-encounter. Pero try ko i-explain as much as I can. Checks received.
from a customer. Sa pag-analyze nyo pa lang, received. So receipt siya, receipt. Sa deposit in transit agad to. Okay? Hindi naman siya agad. So parang in a sense lang na deposit in transit. So check received from a customer amounting to 200 was recorded in the books in October. Last month as 2,000. So yung ano mo lang talaga, yung check mo lang talaga is 200. Pero ni-record mo siya as 2,000. So sumobra ka ng 1,800. Okay, 1,800. 1,800 agad, 1,800. Last month to. So kung last month, naayos mo na yung error. So sumobra ka ng 1,800 book debit. Paano siya ayusin? Magbo-book credit tayo. Okay? So saan ba yung book credit? Nasa outstanding checks. 'Di ba? Tapos since last month siya, may parenthesis. Again, last month, overstated yung book debit. So paano ba tayo mag-aayos ng book debit? Magbo-book credit tayo. Saan ba yung book credit? Nasa outstanding checks. Okay? So since last month siya, magpa-parenthesis tayo. Okay, yun yung kung last month. Ito may example ako for current month. Magkaiba yung treatment, okay? Checks issued to a supplier disbursement amounting to 100 was recorded as 1,000. So sumobra yung bawas natin or yung book credit. Current month. So current month, may correction na ba or wala? Wala pa. Okay? So pupunta agad tayo sa book credit. Dito, book credit agad. Kung same month. Tapos sumobra yung bawas natin. So ano yung gagawin natin kung sumobra yung bawas natin? Tapos kung walang error, kung walang correction, dito agad tayo mag-aayos ng error. So kung sobra yung bawas natin, babawasan natin yon ng minus 900. Okay, guys, yung point? Sumobra tayo ng bawas, current month, sa book credit. Doon agad tayo pupunta sa book credit. Tapos, doon agad tayo mag-aayos. So, maminusan natin yung bawas ng parenthesis 900. Okay? May mga additional pa tayo para kung di nyo na-gets yun, balikan nyo, mas magigets nyo. So, collections in November, current month. Book debit kasi collection. So, 1,300 siya, nirecord siya as 300. So, understated yung book debit natin. Since current month siya, wala pa tayong correction, pupunta agad tayo sa book debit. Okay? Rekta agad sa book debit. Tapos, understated tayo by 1,000. So, paano natin ayusin yun? Magdadagdag tayo ng 1,000 dito. Okay? Kung current month. Ito last month, October. Checks properly drawn for 1,900 was recorded by the bank as 190. So, bank disbursement. So, bank debit last month. So, kulang yung kulang yung bank debit natin by 1,710. Last month. So, may correction tayo. So, kung may correction, paano natin i-correct yung kulang na disbursement sa bank? Magdadagdag pa tayo ng disbursement. So, saan ba dito yung bank disbursement? Nasa debit. So, kulang tayo ng 1,710 last month. Pupunta tayo dito sa bank debit. May parenthesis siya kasi last month. Okay? Basta last month, may parenthesis palagi. Next, deposit amounting to 1,500
was recorded by the bank in November current month as 150. So, understated bank credit current month. Since current month siya, walang correction, dun agad tayo mag-aayos sa 150 sa bank credit. So saan ba yung bank credit? Nasa deposit in transit. So kulang yung receipt, magdadagdag pa tayo ng 1,350 directly dito. Okay? So ayun, ganun mag-deposit in transit OC. Basta ito yung reminder ko sa inyo. Pag last month, aayusin mo siya talaga. Pag current month, kung saan man siya yung understated o overstated, doon mo na siya agad ayusin. Again, magbigay tayo ng example. Balik tayo dito sa collection of note. Sa check received. Last month, October, check received from a customer amounting to 200 was recorded as 2,000 last month. Okay, last month. So, overstated book debit by 1,800 last month. So, book debit last month is 1,800 overstated. Paano ba tayo mag-ayos ng overstated book debit? Magbo-book credit pa tayo. O diba, gets nyo yung point? Lilipat ka pa kung pwede kung last month. Pero kung current month, check issued to a supplier amounting to 100 was recorded in the books in November, current month, as 1,000. Overstated yung overstated yung book credit. So, diba kung last month to, pupunta pa tayo sa book debit. Pero since current month siya, rekta na natin ayusin sa book credit. Gets nyo yung point? Kung current month, last month. So, ayun. Balikan nyo tong recording kung gusto nyo talaga tong ma-master tong ito. Pero may sinend akong scan kay Sam kung gusto nyo i-aralin on your own. Pero mas madali itong intindihin kung may explanation talaga from a person. Kasi medyo kulang din yung explanation sa book. So anyway, yun yung point ko. Kung current month, right from the source, ayusin mo. Kung last month, kung saan pa siya pwede ayusin, doon mo siya ayusin. Okay? Tapos, i-master nyo yung understatement, overstatement, treatment. Yung sa diniscuss ko kanina. O, ito naman. Ito naman yung kay Ma'am Lou. Sure akong lalabas to Sure ako. Isa lang. Kasi lumabas to last time. So yung yung first muna natin dito, yung ayusin is yung mga kulang na to sa mga balance. Punta muna tayo sa book. So book balance. So walang ending balance. So pupunta tayo sa beginning, i-add natin yung receipt, yung debit, minus natin sa credit, disbursement, yun na agad yung ending. So add, minus. Bank naman, walang bank debit or yung disbursement. Again, baliktad sa bangko. Yung credit is yung add, yung debit is yung minus. Okay? So, beginning balance. Add natin yung credit, minus natin yung ending. Kasi baliktad, di ba? Add to, minus to. Add to, minus to. Okay? Start na natin tong credit memo, debit memo, whatnot. So, book muna tayo per book. So, ba't to tinawag na book to bank? Kasi book yung mga ginagamit natin dito eh. Okay? Punta muna tayo dito sa notes collected by the bank. So, ano to? Credit memo, di ba? In behalf. So, yung bangko nag-collecta ng notes para sa atin. So, ito yon. So, since credit memo, positive siya. Okay? Kasi wala naman tayong bawas eh. In fact, add to sa atin. So, November, yung tips ko, i-plot nyo agad sa November tsaka sa December. So, dalawa to. Ito, tsaka ito. Ito, tsaka ito. Next.
Ano ba yung credit memo? Disbursement or receipt? Di ba receipt siya in a sense? Kasi mag-a-add ka sa credit memo. So dito lang kayo magpa-plot sa receipt. So ito pa, pag magkadikit to, pag may magkadikit itong row or row ba to? Kung may magkadikit na ito, yung table na to or yung square, square, opposite dapat sila ng sign. Positive to, negative to. So since receipt pa rin, may gap, tignan nyo may gap, positive, positive. Kung ano man yung ito, positive man to. Okay? Yun yung sa credit memo. Next, sa debit memo naman tayo. Bank service charge. So ano ba yung debit memo in a sense? Di ba minus siya? Kasi mina-minus siya sa pro forma bank record. So may negative siya, may parenthesis. So since minus siya, disbursement siya in a sense. Di ba? So, may gap. Di ba? May gap. Kung ano man to, yun din to. Okay? Now, ito naman sa baba, sa current month. Since magkadikit sila, kung ano man to, dapat opposite to. Okay, basta kung walang gap, magkaiba. Kung may gap, same. Same lang to kasi debit memo yung both. So, di ko na-explain. Okay, ito. Book error. Overstatement of check in payment of salaries. So, overstated yung book credit. Okay? So, sa last month muna tayo. Ito babalik ulit tayo doon. Last month, may correction or wala? Meron. Since overstated yung book credit, paano natin siya aayusin talaga? Magbo-book debit tayo. Okay? So, saan ba dito yung book debit? Receipt. 'Di ba? Kaya siya dito. So, pero ano muna yung talaga? Kung overstated yung credit, mag-a-add tayo. Kaya positive tong dalawa. Okay? Pero yung treatment sa last month, again, overstated yung book credit. Paano natin siya ayusin? Magbo-book debit tayo. Saan yung book debit? Sa receipt. So since magkatabi sila, ano siya? Opposite sign. Next. Overstated book credit current month. Okay, book credit current month overstated. May correction or wala? Wala pa kasi current month. So pupunta tayo agad sa book credit, doon tayo mag-aayos. Okay? So saan ba yung book credit? Sa disbursement. Magkatabi sila, that's why opposite sign. 'Di ba? Pag strong yung foundation nyo sa DITOC, strong din yung foundation nyo sa error dito. Yun lang yung masasabi ko. Next, bank to book. Ito naman yung mga bank reconciling items. So ito yung credit memo, same lang siya sa DIT. If nakikita nyo. Tapos yung debit memo, same lang siya sa OC. Pero daanan pa rin natin. So why not? Deposit in transit. Add or minus? Add. That's why receipt siya. Okay? So sa receipt ka lang magpa-plot. Magkatabi sila, opposite. Magkalayo sila, same. Outstanding check, add or minus? Minus. Disbursement or receipt? Disbursement. 'Di ba? Tandaan nyo rin parenthesis to kasi minus siya. Magkalayo, same. Magkalapit, opposite. Ito na, bank error na. Ito ulit Deposit of 123 Corp erroneously credited to ABC's account. So, bank error, bank credit overstated. So, paano to ayusin sa last month? Overstated yung bank credit. Magba-bank debit tayo. Okay?
So saan ba yung bank debit? Nasa disbursement. Okay? So, current month, bank debit ay bank credit is overstated. May correction or wala? Wala. Sa bank credit agad tayo mag-aayos. So saan ba yung bank credit? Nasa receipt. Okay? So, di ba ito? Overstated yung bank credit natin. Ano yung gagawin kung sobra yung add? Pagma-minus. So, that's why may parenthesis tong nasa dulo. So, since may gap, both, edi same lang din sa dulo. Okay? So, that's why practice lang with regards to error. Yung error talaga yung nagpapahirap sa DIT tsaka proof of cash. So kung may time kayo, balikan niyo yung explanation ko with regards to error. Okay? Or kung naguguluhan kayo sa explanation ko, try niyo aralin yung pinascan, yung skinan ko, tapos sinend ko kay Sam. Yung kay Sir Milan na textbook. So ayun. Basta again, kung current month, right from the source ayusin. Kung last month, kung saan pa pwede ayusin. Okay? May pabaliktad-baliktad pa kasi yan. Anyway, yun lang naman yung peer mentor. 'Di ba? Sobrang hirap ng proof of cash. Ang dali-dali lang ng cash and cash equivalent tsaka yung bank record. So ito, kung mag-access man kayo ng post-session test or JPN points, then go. I-scan nyo tong link, i-scan nyo tong QR code. Tapos, answer nyo. Automatic naman na mag-score sa mga sagot nyo. Oras na ba? Oh God. Okay. Anyway, maayos pa yung yung pag-mentor ko. First time ko kasi mag-mentor eh. Tapos, ang complicated pa ng tinuturo ko with regards to proof of cash. Sobrang dali lang talaga nitong proof of cash kung face-to-face. Like legit. Pero, kaya naman pagdating sa online. Pero medyo extra effort lang. Pero feel ko wag kayo masyadong mag-focus sa proof of cash kasi onti lang din yung lalabas dito. Marami yung sa cash and cash equivalents saka bank record. Again yung sinend ko yung mga illustrations ko na skinan. Try nyo i-solve yung lahat. Or hindi naman lahat, kung yung mga lang, kung ano yung masagutan nyo. Pero good yun kung lahat ma-solve nyo. Kasi doon din kumukuha si ma'am ng mga illustration, pinapalitan niya lang ng amount. Tapos extra na rin yung practice para sa inyo. Ito kung mag-answer kayo. Try nyo mag-access sa mga reviewers kung makakabili kayo. Yung kay Sir Valix, yung practical accounting niya. Dalawang books yan Practical 1 tsaka Practical 2. Yung Practical 1 pang intact 1 yun. So 2 modules yung magagamit. Tsaka na kayo bumili ng Practical 2 kung module 3 na. Kung bibili kayo Actually, di ko rin na-gets to dati. Hindi IT tsaka OC. Complicated to. Pero na-gets ko naman hindi end.
Ito yung re-recommend ko sa inyong libro, yung Practical 1 and 2. Yung Sir Alex na reviewer. Ito. Wag to sobrang luma na nito. At least ito, yung 2021, okay na to. Pero kung gusto niyo ng latest, then why not? May 2023. So, Practical 1 and Practical 2. Yung blue naman yung 2. Magkaiba kasi itong practical sa intermediate. Ito yung textbook, ito naman yung reviewer. Okay. Nakaka-overwhelm kasi yung kay Sir Milan minsan, pero sobrang tiyaga niya mag-explain compared kay Valix. By the way, if may tanong kayo, kung gusto niyo pa ng extra na tanong, why not tag me sa Facebook? Or pwede naman tayo gumawa ng group chat kung gusto niya. Doon kayo magtanong. May free time naman ako. Somewhere sa paggawa na lang ako kay Sam kung gusto niya. Debit book, bank. Bank. Oh, by the way, pwede ko na i-end yung call. Kasi nagsasagot naman na kayo if ever nagsasagot kayo. May recording naman kasi ito. So, end ko na. So, Okay po. thank you for attending. So, good luck sa inyo. Good luck sa exam niyo. Thank you po. Thank you Thank you Del. po. Okay.